Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa ulat ng World Bank, sa mahigit kumulang na 117 milyon na mga tao sa Pilipinas, 19.9 milyon sa mga ito ay kinokonsiderang mahirap. Karamihan sa kanila ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa na sila ay makakaahon sa kahirapan. Pero sa panahon ngayon ay hindi na lang sapat ang pagkakaroon ng pag-asa kung hindi mo ito sasabayan ng diskarte sa buhay. Ilan sa mga taong gustong baguhin ang kanilang buhay ay matyagang nagtatrabaho para lamang magkaroon ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Pero paano naman kung sa desperado mong magkaroon ng pera ay hindi mo na namamalayan na nilalamon ka na pala ng kasakiman na magiging dahilan ng iyong kapahamakan? Bukod sa Davao at Maynila, ang Cebu ay isa din sa mga lugar sa bansa na dinadayo ng mga foreigners. Para sa mga dayuhan, ang mas murang bilihin at mababang cost of living sa Pilipinas, karamihan sa kanila ay mas pinipiling manirahan at magbakasyon sa bansa. Ang isa sa kanila ay ang Australianong negosyante na si Drew Frederick Shawbrook. Walang gaanong impormasyon sa kanya bukod sa ito ay pinanganak noong 1967. Sa record ng Bureau of Immigration, ito ay dumating sa bansa noong taong 2011. Katulad ng ibang mga dayuhan, ito ay na-in-love sa Pilipinas dahil sa ganda ng iba't ibang mga tourist destinations na maaari niyang puntahan. Pagkalipas niyang malibot ang halos lahat ng magagandang beach at tourist spots sa bansa, si Drew ay binahagi sa kanyang pamilya na siya ay permanente ng maninirahan sa Pilipinas. At sa dami ng isla sa bansa ay mas pinili niya ang Cebu. Ito ay naiulat na aktibo sa social media at para makatulong sa ekonomiya ng bansa, kung siya ay may pagkakataon ay lagi nitong niyayaya ang kapwa niya mga foreigners na dalawin ang Pilipinas. Halos 2 taon pagkatapos niya makarating sa Cebu, si Drew ay nakatulong din sa lugar na kanyang tinutuloyan sa pamamagitan ng pagbubukas ng sarili niyang bookkeeping business. Siya ay merong 7 mga empleyado na sinisiguradong maayos nilang naitatala ang lahat ng transaksyon ng ibang mga negosyante para mapadali ang pamamalakad ng mga ito sa kanilang negosyo. Sa ganda at galing niya ay hindi nagtagal ay nagawa ni Drew na mapalago ang kanyang negosyo at nagawa na rin itong magrenta ng 4 na mga properties sa loob at labas ng Cebu City. Para sa mga taong nakakakilala sa Australiano, ito ay isang mabait at galanting foreigner. Kaya hindi ito nahirapan na makihalubilo sa mga Cebuano. Pero bago matapos ang taong 2013, si Drew ay makikitang inaresto ng mga otoridad. Base sa court record, ang Australiano ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Ngunit si Drew ay sinabi sa mga reporters na ang mga pulis sa Cebu ay corrupt. Ang mga ito ay di umano'y nag-imbento lamang at ang mga ebidensya na nakalap ay di umano'y itinanim lamang ng mga otoridad upang makahuthut ang mga ito ng pera mula sa kanya. Ngunit ayon naman sa National Bureau of Investigation ay meron silang malakas na pruweba na ang dayuhan ay isang kriminal. Dahil sa bagal ng justice system sa bansa, ang trial ay hindi kaagad nangyari. Pero sa bigat ng mga kaso laban sa Australiano ay hindi ito pinayagang makapagpiyansa. Pagkalipas ng 5 taon simula nang siya ay maaresto ay dinala ng BJMP si Drew sa loob ng korte para malitis. Doon ay nalaman ng publiko na ang minsang inilarawan ng mabait na Australiano ay may itinatago palang nakakasukang lihim. Ang prosekusyon ay inaharap ang 3 sa 4 na mga biktima. Ang lahat ng mga ito ay may edad 18 pababa. Ibig sabihin lahat sila ay mga minor de edad nang mangyari ang krimen. Sa kanilang salaysay ay nagpatotoo sila na kaya nila nakilala ang dayuhan ay dahil kay Leslie Ann Fernandez na nobya at kinakasama pala ni Drew. Walang gaanong impormasyon tungkol kay Leslie pero ang malinaw ay naging malaki ang papel niya sa krimen na nangyari dahil ito ang nagsilbing recruiter. Sa madaling salita, siya ang nangiengganyo sa mga biktima para pumayag ang mga ito kapalit ng pera at mga school supplies na maaari ng mga itong gamitin sa eskwelahan.
Hindi ibinahagi sa korte kung anong barangay o lugar mismo sa Cebu City nakatira sina Drew. Pero malinaw na ginamit ni Leslie ang kahirapan para mapapayag ang mga biktima. Kung ang mga ito ay sumang-ayon, si Leslie ay ibibigay ang address ng isa sa mga properties ng Australiano. Kung ang biktima ay naipakilala na kay Drew, ay magugulat na lamang ang mga ito dahil ibinugaw na pala sila ng sarili nilang kababayan sa dayuhan. Ang malala ay sa tuwing sila ay gagalawin nito, ay sinisigurado ni Drew na ire-record nila ang bawat anggulo at eksena. Kung matapos ay bibigyan na ni Leslie ang mga biktima ng pera at ipinangako nilang school supplies. Ngunit ang hindi alam ng mga ito ay hindi doon natatapos ang lahat. Ang Pinay at Australiano itong live-in partner ay nasa dark web pala para naman maghanap ng mga taong mahilig sa menor o yung tinatawag na pido-dido o PDF file. Ang masama pa dito ay kahit alam ng mga empleyado ni Drew ang ginagawa ng dalawa ay tila wala silang pakialam. Hindi mabilang ng NBI ang saktong bilang ng biktima, pero 4 sa mga ito ang lakas loob na dumulog sa himpilan ng NBI Central Visayas Regional Office para magreklamo. Ang mga ito ay mabilis na umaksyon atong April 17, 2013 kasama ang Department of Social Welfare and Development Region 7 o DSWD ay sinugod nila ang apartment ng Australiano at dinampot nila ito. Pagkatapos maaresto ni Drew ay sinampahan ng mga ito ng patong-patong na mga kaso. Bukod sa apartment ito ay pinuntahan din ng mga otoridad ang iba pang mga properties na nirerentahan ng Australiano sa barangay Labangon na tinawag nilang isang den. Doon ay narescue nila ang 15 mga babae na lahat ay minor de edad. Nagpatotoo ang mga ito na sila ay binabayaran ng Australiano para makipagtalik sa harap ng kamera, kapalit ng pera at mga school supplies. Lahat sila ay walang kaalam-alam na kaya pala merong marangyang pamumuhay sina Drew ay dahil sa ipinagbebenta nito ang kanilang mga videos sa dark web. Sa loob ng mga properties nito ay nasamsam ng mga otoridad ang 7 laptops, mga desktop computers, mga computer parts, isang iPad, 2 mga hindi lisensyadong baril, at hard disk na naglalaman ng mga videos. Sina Drew at Leslie ay parehong sinampahan ng mga kaso. Ngunit sa korte ay sinabi ng kanilang abogado na ang mga videos na nasamsam ay itinanim lamang ng NBI. Tinangkapan itong kumbinsihin ang judge na napaka-imposible ng ibinibintang sa kanya dahil sa di umano'y siya ay merong sakit sa puso at ang pakikipagtalik ay maaaring makasama sa kanyang kalusugan. Ngunit kahit ano pang tanggi at mga dokumento ang ipakita nila, si Judge Movena ay hindi pinaniwalaan ang mga sinabi ng Australiano. Noong February 2018, habang iyak ng iyak ang Pinay na si Leslie, si Drew naman ay tahimik lamang habang binabasa ng hukom ang hatol. Ayon sa report, ang Australiano ay napatunayang guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Ito ay pinarusahang makulong ng habang buhay. At siya ay pinagbabayad din ng 3 milyong piso. Ang nobya naman itong Pinay ay guilty din. Tulad niya, ito ay makukulong din ng habang buhay at kailangan ni Leslie na bayaran ang mga biktima ng 2 milyong piso. Sa pagtatapos ng trial ay hindi naman nagpatinag si Attorney Salvador Solima na abogado ng mga salarin. Sinabi nito sa mga reporters na hindi pa tapos ang kanilang laban dahil magsasubmit sila ng appeal para labanan ang desisyon ng hukom. Ayon sa report ng US Federal Bureau of Investigation noong 2018, mahigit 700,000 mga pido-dido ang nagkalat sa internet. At kung tatanungin mo ang mga eksperto, ang mga PDF file na ito ay sinasamantala at talagang tina-target ang Pilipinas. Dahil halos lahat ng tao sa bansa ay kaya nang maka-access ng internet. Isabay mo pa dyan ang pinadaling pamamaraan ng pagpapadala ng pera. Ngunit ang mas nakakaalarma ay sa pagdaan ng panahon ay mas lumalakas ang loob ng mga ito na mambiktima, lalo na sa mga taong mahihirap. 2 linggo pagkatapos maaresto si Drew, ang grupo na kinabibilangan ng isang judge mula Australian Federal Circuit Court, Australian barristers kasama ang staff ng International Justice Mission ay nagtungo sa Pilipinas upang magsagawa ng training. Layunin nila na palakasin ang loob ng mga Pinoy sa pamamagitan ng edukasyon.
Kung titingnan mo ang imaheng ito ay tila isang inspirasyon ang taong ito. Diyan ay makikita mo ang isang guro na masayang tinuturuan ang kanyang mga estudyante kung paano tumugtog ng piano. Kung ikaw ay isang ina ay maaaring matuwa ka dahil makikita mo kung gaano siya kasaya sa kanyang ginagawa. Ang lalaking yan ay ang 42 taong gulang na Briton na si James Alexander. Mula UK ay dumating ito sa bansang Thailand noong 2017 upang doon magturo. Ayon sa ulat, bago siya maging music teacher, siya ay parte ng Parachute Regiment mula 1999 hanggang 2003. Para sa mga hindi pamilyar, ang PR ay isang Airborne Elite Infantry Regiment ng British Army. Katulad ng iba mga tao mula sa Western countries ay gusto rin ni Alexander na bumiyahe at tuklasin ang iba't ibang lugar sa mundo. At wala nang mas gaganda pa kung magsisimula siya sa bansang Thailand. Doon ay nag-apply siya bilang teacher at sa ganda ng kanyang record ay kaagad siyang natanggap sa Bromsgrove International School sa Bangkok. Bukod sa kanyang full-time job, si James ay meron ding side hustle bilang DJ. Sa loob ng isang taon, si James ay nilarawan na isang mabuting guro. Nang ang kontrata nito ay natapos na, ang Briton ay nagdesisyon na pansamantalang bumalik sa UK upang madalaw ang kanyang pamilya. Ngunit nang makalapag ang eroplano niyang sinasakyan sa Manchester Airport, hindi akalain ni James na siya ay idadaan pala sa random check ng mga otoridad. Para sa mga hindi pamilyar, ang random check ay security process na hindi lamang nangyayari sa UK pero sa iba't ibang mga bansa. Ang layunin ng prosesong yan ay upang masigurado na ligtas ang mga pasahero sa mga tao na nagbabalak ng masama. Kung ikaw ay napili sa random check ay hindi lamang bagahe mo ang titingnan, pero pati na rin ang iyong mga personal na gamit tulad ng cellphone. Si James ay wala naging problemang sagutin ang katanungan ng security personnel. Ngunit siya ay pinasasa ng mga ito pagkatapos makita ang nilalaman ng kanyang cellphone. Mula airport ay idiniretso siya sa presinto at sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Ngunit ang dapat sanang mangyayaring paglilitis ay hindi na nangyari dahil si James ay nagdesisyon na hindi na niya lalabanan ang kaso sa harap ng korte sa kadahilanan na napakarami at gabundok ang mga ebidensya laban sa kanya. Ang 42 taong gulang na Briton ay nagplead ng guilty kapalit ng mas mababang parusa at hatol. Sa sentencing hearing ay ginawa ng kanyang abogado ang lahat para maparusahan ito ng pinakamababang hatol na aabot lamang ng ilang buwan. Ngunit ang prosecutor ay hindi naman pumayag. Sa korte ay isiniwalat nito na ang inilalarawan na napakabait na music teacher ay isa palang pido-dido o PDF file. Sinabi niya na kaya ito naaresto sa airport ay dahil sa mga imahe ng mga minor de edad sa kanyang cellphone. Maaaring sabihin mo na normal lamang yan. Ngunit ayon sa prosecutor, ang mga post ng mga biktima ay malalaswa na hindi naaakma sa mga murang edad ng mga ito. Ang National Crime Agency na sumali na sa investigasyon ay nagpatunay din na noong isinailalim nila sa forensic analysis ang cellphone at lahat ng online activities ni James, ito ay napatunayang aktibo pala sa Skype at WhatsApp. Doon ay madalas nitong kausapin ang mga babae mula sa Pilipinas. Ngunit sa ilang libong palitan ng mga ito ng mensahe ay natuklasan nila na ang Briton ay hindi interesado sa mga Filipina. Pero mas gusto nito ang mga minor de edad lalo na ang mga kabataan na may edad 12 pababa. Napag-alaman din ng mga otoridad na ang mga babae pa nitong kausap ay mismong mga ina o nanay ng mga bata na maniwala ka man o hindi ay gagawin ang lahat para lamang sa pera kahit kapalit pa noon ang dangal at kapakanan ng kanilang mga sariling anak. Sa loob ng ilang taon ay hindi na mabilang ang perang ipinadala ni James sa Pilipinas kapalit ng mga litrato at videos ng mga biktima. Kinumpirma din ng mga investigador na pagkatapos pala nito makapagkita sa kanyang pamilya sa UK, si James ay may intensyonang pumunta sa Pilipinas dahil hindi na siya kontento sa mga litrato o mga videos lamang. Sa halip ay gusto na nitong maranasan kung ano ang pakiramdam na makasama niya ang mga biktima sa kama. Na talagang nakakapanggigil dahil kung iisipin mo, sino ang nasa tamang katinoan na gagawa nun sa mga walang kamalay-malay na kabataan? At anong klaseng ina ka kung kaya mo itong gawin sa sarili mong anak?
Sa korte ay nakita ng judge na merong isang beses na inialok ng isang Filipina ang kanyang 13 taong gulang na anak. Ngunit sinabi ng Briton na mas interesado at magbabayad siya ng mas malaki kung makakahanap siya ng mas bata. At ang Pinay ay hindi nagdalawang isip na inialok ang iba pa niyang mga anak na may edad na 9, 6 at 4 na taong gulang. Ang nakakadiring Brito na ito ay sinabi na interesado siya sa bunsong anak nito at gusto niya itong makasama kapag siya ay dumating sa Pilipinas. Bukod sa Pinay na yan ay marami pang contact si James sa ibang mga Filipina na hindi nagdadalawang isip na ibugaw ang sarili nilang mga anak. Ang isa sa mga ito ay ipinagmalaki pa na meron siyang 7 taong gulang at 11 taong gulang na anak na gagawin ang lahat ng request ng Briton. Ang PDF file na si James ay sinabi na kaagad siyang magbibigay ng pera kung kaya ng Pinay na padalhan siya ng mga litrato kung saan ang mga anak niya ay magpo-pose sa pamamaraan na gusto niya. Sinabi din ng pido-dido na si James na gusto niyang makasama ang dalawa nitong mga anak kapag siya ay nakarating sa Pilipinas na hindi tinanggihan ng Filipina, na parang ang turing niya sa mga ito ay parang pagkain lamang na handa niyang ihain sa kung sino mang customer na mag-order. Ang mga nakakadiring asal ni James ay talagang ikinagulat ng eskwelahan na tumanggap sa kanya sa Thailand. Ngunit upang hindi masira ang kanilang reputasyon, sinabi ng Bromsgrove International na nagsagawa sila ng tinatawag nilang safeguarding check o katumbas ng background check. Pero di umano'y wala silang nakitang ebidensya na merong masamang record si James. Sa pagtatapos ng sentencing hearing, ang Briton ay hinatulang makulong ng 5 taon na pinakamataas na parusa sa mga kasong isinampa sa kanya. Bagamat hindi ganon kahaba ang parusa, ang judge ay pinag-utos din na kunin ang passport nito. Ang mukha din ni James ay inilagay sa kanilang PDF file registry list upang mabigyan ng warning ang mga magulang at publiko na mag-ingat kay James. At upang hindi na ito makapambiktima pa sa ibang bansa, iniutos din ng judge sa immigration na i-ban si James upang hindi na ito makalabas sa UK. Walang nakakaalam kung nakalabas na ng kulungan si James, pero kahit walang kasiguraduhan sa kinaroroonan nito, ang Senior Investigating Officer ng National Crime Agency sa UK na si Hazel Stewart ay ibinahagi na maraming James sa panahon ngayon. Sinabi niya na sa paghirap ng isang bansa ay ang pagdami din ng mga pido-dido na sasamantalahin ang kahirapan upang makuha ang kanilang mga nakakadiring pantasya. Pero ayon kay Hazel ay kahit dumarami na ang mga James sa mundo, ay ipinagmalaki niya na ang UK at Pilipinas ay merong malakas na samahan pagdating sa pagsugpo at pagdakip sa mga PDF file. Iminungkahi niya na kung meron kayong kakilala na biktima ng ganitong sitwasyon, huwag magdalawang isip na kontakin ang inyong mga lokal na kapulisan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.